Eto na talaga ang pinakamadaling lutuin at pinakamurang ingredients na niluto ko dito sa aking YouTube channel. Kaya naman, hindi pwedeng hindi ko i-share sa aking mga subscribers. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarteng Waray! Ngayong araw nga po ay isi-share ko sa inyo ang ating recipe. At siya ko na magugustuhan po ito ng inyong mga customer at lalo na kung ito ay lulutuin nyo para sa inyong mga bisita. Eto nga mga kawaray, ang aking Maha de Jelly. Napakadaling lutuin at napakasarap. Kaya naman pag hinihintay nyo, samahan nyo po ako at panoorin nyo kung paano ko nga ba ito niluluto. Na talaga naman na kahit baguhan ka pa lang sa pagluluto ay talagang mapi-perfect mo ito. At sa ating Maha de Jelly nga mga kawaray ay gagamit tayo dito ng fruit cocktail. Kahit yung pinakamaliit ay pwede na po itong pangsimula nyo sa pagluto nga nitong ating Maha de Jelly. At dito nga ay slice ko po ito ng maliit. Mas maganda kung maliit po ang ating fruit cocktail na ilalagay kasi kapag malaki, hindi siya magiging form at papangit ang kinalabasan ng ating Maha de Jelly. Kailangan maliliit na hiwa ang ating gagawin. At kapag nahiwa na natin, ay ilalagay na natin ito sa ating mga lyanera. At kung wala naman kayong lyanera mga kawaray, huwag kayong mag-alala dahil pwede nyo po itong gawa ng paraan, ilagay nyo po ito sa tub. Kahit sa tub po ay pwede nyo pong gamitin. Ang gagawin nyo lang ay i-arrange nyo nga lang po ang inyong fruit cocktail katulad lang po At nito. dahil nga po paninda ko po ito, kaya naman inilagay ko po siya sa mga lyanera. Dahil kapag idiniretso po natin itong ilagay din sa ating mga tub ay hindi siya magiging attractive kasi tutuwarin pa natin o babaliktarin pa natin. Kaya I suggest kapag ito ay binibenta nyo ay gumamit nga talaga kayo ng lyanera. Or kung hindi naman, pangkain nyo lang ay pwede naman po sa tub nyo lang po ilagay. So ganyan lang po ang gagawin natin. At dahil okay na ito, naayos na natin, kaya naman ipagsasamahin na natin ang mga ingredients para sa ating At para nga po Jelly. sa ating Maha de Jelly ay kakailanganin natin ng cornstarch. 1 cup lang po ito. At ang ating unflavored gelatin, 1 sachet lang. At dito nga po ay gagamit din tayo ng Alaska evaporated milk. 2 can po ito, 370 ml. At yung isa ay sa dulo ko po ilalagay. And then dito nga po ay naglagay din po tayo ng ating condensed milk. 1 can, 300 ml lang po ito. At syempre, para lalong sumarap, ay maglalagay tayo dito ng gata, 1 and 1/2 cup. At ang ating pangalawang gata, 3 cups po ang inilagay ko dito. At ang ating asukal naman ay naglagay po ako ng 1 cup of sugar lang mga kawaray ha, para hindi ganun katamis. At dito na nga po sa dulo ang pangalawang evaporated milk dahil tinansya ko nga po ito. Iniisip ko baka magkulang kapag 1 can evaporated milk lang ang inilagay ko. Kaya naman nagdagdag pa ako ng isa kaya doon sa dulo ko po siya inilagay. So ayan lang mga kawaray, yan lang po ang ating mga ingredients para sa ating Maha de Jelly. Napakabilis, napakamura lang ng mga ingredients nito. Hindi mo na kakailanganin pa ng bumili sa malalayong lugar para lang makaluto kayo ng Maha de Jelly. Ang gagawin nyo lang mga kawaray ay haluin nyo lang po ito once na okay na wala na ang buo-buo ng inyong jelly. At ang ating cornstarch, kailangan wala buong buo-buo doon bago natin isa lang itong ating Maha de Jelly. Once na okay na mga kawaray, ay pwede na po natin itong isa lang sa mahinang apoy lang. Huwag palakasan dahil mabibigla ang pagkaluto nito. Kailangan continuous lang ang paghalo-halo nyo nito. Huwag nyo pong iiwan. Kapag kaiwan nyo po ito ay mamumuo o bubuo po ang ating unflavored gelatin. Ang teknik nito mga kawaray para maging smooth ay palagi nyo po itong hahaluin hanggang sa ito ay kumulo na mga kawaray. Once na ang inyong Maha de Jelly ay ganito na, malapot na po siya, ang ibig sabihin lang yan ay okay na at luto na nga po itong Maha de Jelly nyo. Napakabilis lang mga kawaray ang pagluto nga nito. Hindi ka na mahihirapan pang haluin at mabigat kapag maha ang lutuin nyo. Pero kapag Maha de Jelly, napakadali lang. Once na lumapot na, ay pwede nyo na pong hanguin at ilagay nyo na sa inyong mga lyanera kung saan nakalagay ang inyong mga fruit cocktail. So ganyan lang mga kawaray, ilalagay lang po natin ito at kung gusto nyo po ay yung punong-puno na para medyo makapal siya. Pero okay lang yan mga kawaray, mas maganda tingnan kapag punong-puno ang inyong mga lyanera. After 3 hours, dahil ito ay pinalamig ko muna,
bago natin kainin. Kailangan talaga palalamigin muna natin ito mga kawaray. So nakikita nyo, ang smooth lang ng ibabaw niya. Napakaganda tingnan. Yun ang masasuggest ko lang dun sa mga nanay na gustong kumita kahit nasa bahay lang, na napakadali lang lutuin. So ito po ang i-recommend ko sa inyo, Mahadi Jelly. Napakadaling gawin at talaga namang napakasarap. So pinalamig po natin ito ng 3 hours. So, ayan na po ang kinalabasan niya mga kawaray. At napapansin nyo kanina doon sa pagluto ko nga ng Mahadi Jelly, yung ating ingredients, yung gata. Medyo, di ba, may mga namumuo-muo. Napansin nyo yun, hindi siya yung parang tubig. Dahil inilagay ko po siya sa freezer. May mga nagtatanong din kasi sa akin. Nagtatanong sila kung ang gata ba ay hindi napapanis kapag ilagay sa ref, kinabukasan na gagamitin. Ang sagot ko po, ilagay nyo po sa freezer yan. Kailangan nasa freezer po para hindi po siya mapanis o masira. Kaya yun po ang dahilan kung bakit buo-buo kanina ang ating gata. Dahil sa freezer ko po siya inilagay. Masasabi ko mga kawaray, napakasarap tingnan. Attractive po ito sa inyong mga customer. Lalong-lalo na po kapag may bisita kayo at ito ang ipakain nyo. Talaga namang magugustuhan nila. At hindi ka na mahihirapan pang magluto dahil sobrang dali lang talaga. Napakabilis sundan itong ating video na ito. At ito po mga kawaray, itong ating cherry ay optional lang po ito. Nasa sa inyo kung maglalagay pa kayo dahil meron nga talaga akong cherry sa bahay. Hindi talaga ako nabos ng ganong mga inilalagay dahil nagluluto din ako ng cake kaya may cherry talaga siya. Optional lang, nasa sa inyo kung maglalagay kayo. Alam nyo ba na kahit walang cherry ay talaga namang attractive na ang ating Mahadi Jelly. At nilagay pa natin ng prutas sa ibabaw. Napakaganda na tingnan. Ano pa kaya kung maglagay pa tayo ng cherry? Pangdagdag akit din po yan sa ating mga bisita. So, diba, napakaganda at napakasarap tingnan. Pero sa totoo lang, masarap po talaga siya. So, doon sa mga magtatanong bakit walang vanilla, ang ating gawa ngayon ay ang aking mga anak kasi ayaw nila na may vanilla. Kaya hindi ko po nilagyan. Pero kung kayo po ang magluluto, mas maganda na maglagay din po kayo para may konting flavor po ang inyong Mahadi Jelly. Ayan lang mga kawaray, at sana ay may natutunan kayo dito sa aking recipe na naman, panibagong recipe, at alam ko na magugustuhan po ito ng inyong mga kaibigan o kung gusto nyong iregalo sa inyong mga mahal sa buhay ay pwede po ito. At talaga naman tikiman time na tayo mga kawaray. Masasabi ko talaga dito sa ating nilutong Mahadi Jelly na ito ay the best ang lasa. Smooth na smooth talaga. Pwede po itong ipanglaban nyo sa lahat ng mga customer nyo. Alam ko na magugustuhan din nila ito. Napaka-smooth lang siya at masasabi ko na napakadali lang din lutuin. Kaya doon sa mga baguhan, sa mga nagluluto, ayan, sa mga baguhang magluluto dyan, natatakot magluto, baka mapalpak sila, lalong-lalo na ang maha. Ang kainaman lang dito kasi sa ating Mahadi Jelly ay hindi ka na maghahalo ng sobra-sobra. Tulad ng maha, kapag ikaw ay nagluluto ng maha, kailangan talaga todo halo-halo ka talaga. At kailangan ang apoy lang din dito ay mahina lang para hindi po mabigla ang pagluto. Kaya masasabi ko na napakadali na. At ang isa pa dito sa ating Mahadi Jelly, dahil ang mga ingredients nito ay kukunti lang. Biruin nyo po, ang ating cornstarch ay nabili ko lang ng 5 piso yun. At ang ating jelly naman ay nabili ko lang ng 15 pesos. Yun yung main na ingredients dito eh. Kaya naman masasabi ko na mura nga talaga siya para sa akin. Dahil marami na po tayong ating nagawa dito sa ating isang recipe na ito ay 10 pieces po. Napakadami na po ito. At talaga namang
sulit at lalong-lalo na po ang inyong mga ingredients na hindi kayo papalpak at mapapahiya sa inyong mga customer. At kayo naman mga kawaray, gusto ko munang pasalamatan ang lahat ng mga nanonood sa aking YouTube channel, ang aking mga subscribers. Gusto ko sa ganitong paraan lang sa pag-shoutout ko sa kanila ay mafe-feel nila yung importante sila dito sa aking YouTube channel. Dahil kung wala sila ay wala po ako ngayon dito. Dahil kung walang nanonood, wala po ang madiscarding waray. Kaya ano pang hinintay yung mga kawaray? Simulan na po natin ang pag-shoutout sa lahat ng mga nagpapa-shoutout. At unahin nga po natin i-shoutout si Alma Basmayo. Ang sabi niya may bagyo pang darating, Ma'am Jazz. Pagka pinako mahirap ang signal dito sa Manggahan ang Muno. Shoutout din po natin si Lee Maranobrigon. Ang sabi niya, hi po ma'am, pwede kitang ligaw. Ayan, shoutout po sa inyo, Sir Lee Maranobrigon. Shoutout po sa inyo at sa family nyo. Ma'am Lily Marmol. Ayan, shoutout po sa inyo, ma'am. Wow, ang sarap naman po niyan. Mga kakaninyo, Miss Jazz. Lamig kaayo, thanks for sharing yan. Ang madiscarding waray, the best. Thank you po sa inyo, Ma'am Lily Marmol, sa walang sawang pag-comment nyo po sa aking YouTube channel. At sa aking Facebook. Thank you po sa inyo. Si Ma'am Lina Barasia, ang sabi niya, wow, yummy. Thank you ulit, Ma'am Lily Marmol. Shoutout po natin si Mia Nino. Ang sabi niya, may lihiya water po ba yan, idol? So, nagtatanong siya dito kung may lihiya water. Ang kutsinta po mas mainam na may lihiya water. At alam nyo ba, sa susunod nating vlog ay ibabahagi ko sa inyo kung paano nga ba ako magluto ng ating pang-dip. Yan. So, abangan nyo po yan. At shoutout din po natin si Cynthia Varel. Ang sabi niya, thank you sis. Dami kong natututunan sa iyo. Pwede mo bang isulat ang mga complete ingredients? Salamat. Yes po, isusulat ko po ito. At sana ay nagustuhan nyo po ang ating recipe ngayon. Thank you Ma'am Cynthia Varel sa pag-comment nyo po sa aking YouTube channel. Shoutout po natin si Teresita Marave. Ma'am Teresita Marabe, ang sabi niya, ay salamat sa video mo, pagluto mo. Ayan, shoutout din po natin si Peter Gayas, ang sabi niya, karasa hiti pagkita pala asay pa kon makaon. Yes, syempre napakasarap nito. Shoutout din po natin si Mervy Valenzuela. Ang sabi niya, thank you po sa bagong recipe, manibagong kaalaman. Yes po, thank you po sa inyong panonood. Pag-comment nyo sa aking YouTube channel. Shoutout din po natin si Renelex Vlog Lalabs. Ang sabi niya, magawa nga, salamat sa new recipe, madam. Thank you po sa suporta nyo po sa akin at sa walang sawang pag-comment nyo. Shoutout natin si Marilyn Sol. Ang sabi niya pa, shoutout po from Occidental Mindoro. Thank you po. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga taga Occidental Mindoro. Shoutout po sa inyo. Herobion. Shoutout po natin si Herobion. Shoutout po sa inyo. Ang sarap. Jima Villar. Ang sabi niya, magkano po ang benta nyo? Yan. Ayan, thank you po sa inyong walang sawang suporta at pag-comment sa aking YouTube channel. Sobrang na-appreciate ko po kayo. At sa lahat ng mga gusto pang mag-comment dito sa aking YouTube channel, welcome po kayo at iisa-isahin nating basahin lahat ng comment nyo. Thank you po sa inyo sa walang sawang suporta nyo sa aking YouTube channel. At kaya naman hanggang dito na lang mga kawaray. Thank you po sa panunood nyo at pag-comment nyo sa aking YouTube channel. At kung ikaw naman ay bago pa lang sa aking YouTube channels, please subscribe, Madiscarding Waray, at sana ay may natutunan ka. At kung gusto mong namang i-shoutout kita next vlog, ay mag-comment ka po dito sa video na ito. Thank you po sa inyo. At susunod po nating i-vlog ay yung mga nagre-request kung paano naman magluto na sauce ng ating kutsinta. At ayan mga kawaray, next vlog po yan. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray.